Magandang araw mga kababayan. Narito ang pinakabagong weather update natin ngayong araw, July 25, 2025, Friday. Update po tayo kay Typhoon Emong na itinuturing na isa sa pinakamalakas na bagyong naglandfall sa Pangasinan. At nakataas pa din ang signal number 4 sa ilang probinsya sa norte. Alamin natin ang pinaka-latest na detalye dito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, si Typhoon Emong ay patuloy na bumibilis at inaasahang maglalapat ng ikalawang landfall sa pagitan ng Ilocos Sur at hilagang bahagi ng La Union anumang oras ngayong umaga. Sa ulat mula sa Pag-asa kaninang madaling araw, ang sentro ng bagyong Emong ay namataan sa baybayin ng Bangar, La Union. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 120 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso na umaabot sa 165 kilometers per hour. Kumikilos ito pa northeast sa bilis na 20 kilometers per hour. Malawak din ang sakop ng malalakas na hangin ng bagyo, umaabot hanggang 260 kilometers mula sa gitna. Dahil dito, nakataas pa rin ang mga tropical cyclone wind signal sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Nasa ilalim ng signal number 4 ang southwestern portion ng Ilocos Sur at hilaga at gitnang bahagi ng La Union. Asahan dito ang mga hangin na may lakas na 118 hanggang 184 kilometers per hour sa susunod na 12 hours. Malaki ang banta sa buhay at ari-arian sa mga lugar na ito. Nasa signal number 3 naman ang southern portion ng Ilocos Norte, natitirang bahagi ng Ilocos Sur at La Union, kanlurang bahagi ng Apayao, Abra, kanlurang bahagi ng Kalinga, Mountain Province at Benguet at hilagang bahagi ng Pangasinan. Inaasahan sa mga lugar na ito ang lakas ng hangin na nasa pagitan ng 89 hanggang 117 kilometers per hour sa susunod na 18 hours. Sa ilalim naman ng signal number 2 ang natitirang bahagi ng Ilocos Norte at Pangasinan, hilagang bahagi ng Zambales, Buong Apayao at Kalinga, natitirang bahagi ng Mountain Province at Benguet, Ifugao, Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Island, hilaga at kanlurang bahagi ng Isabela, hilagang kanluran bahagi ng Quirino, kanluran at gitnang bahagi ng Nueva Vizcaya, hilagang kanluran bahagi ng Nueva Ecija at hilagang bahagi ng Tarlac. Asahan ang mga hangin na may lakas na 62 hanggang 88 kilometers per hour sa loob ng 24 hours. Nasa signal number 1 naman ang natitirang bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, hilaga at gitnang bahagi ng Aurora, natitirang bahagi ng Nueva Ecija at Tarlac, kanluran at gitnang bahagi ng Pampanga, natitirang bahagi ng Zambales at hilagang bahagi ng Bataan. Dito naman ay posibleng makaranas ng mga bugso ng hangin na nasa 39 hanggang 61 kilometers per hour sa loob ng 36 hours. Narito naman ang heavy rainfall outlook na inilabas ng Pag-asa ngayong araw ng Friday. Lagpas 200 millimeters ang posibleng ibuhos ng ulan sa Ilocos Sur, Ilocos Norte, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet at Occidental Mindoro. Posibleng 100 hanggang 200 millimeters naman ang ulan sa mga lugar ng Batanes, Cagayan, Apayao, Mountain Province, Ifugao, Kalinga, Zambales, Bataan, Pampanga, Cavite, Batangas, Tarlac at Laguna. Habang 50 hanggang 100 millimeters naman ang posibleng pag-ulan sa Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Metro Manila, Bulacan, Rizal, Quezon, Aurora, Quirino, Oriental Mindoro, Palawan, Marinduque, Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay at Antique. Bukas, July 26, inaasahan ang 100 hanggang 200 millimeters na ulan sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Benguet. Habang 50 hanggang 100 millimeters naman ang inaasahan sa Batanes, Cagayan, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro at Palawan. Sa linggo, July 27, ang mga lugar na Zambales, Bataan at Occidental Mindoro ay makakaranas pa rin ng 50 hanggang 100 millimeters na ulan. Ayon sa track and intensity outlook ng Pag-asa, inaasahang magla-landfall ulit o dadaan malapit sa Ilocos Sur o La Union ang sentro ng bagyo ngayong umaga. Tatawid ito sa kabundukan ng Northern Luzon at lalabas sa Babuyan Channel bago magtanghali. Pagkatapos nito, tatahakin ng bagyo ang direksyong northeast at dadaan malapit o sa mismong Babuyan Island ngayong tanghali hanggang hapon at posibleng dumaan din malapit sa Batanes ngayong hapon o gabi. May posibilidad pa rin na mapanatili ni Emong ang kanyang lakas bago ito tuluyang mag-landfall ulit, ngunit hindi inaalis ang posibilidad ng bahagyang paghina nito dahil sa interaksyon sa kabundukan ng hilagang kanlurang Luzon. Habang papalayo naman itong si Emong ay hihilahin pa rin ito ang habagat na siyang magpapaulan pa rin sa bansa.
At yung isang bagyo naman na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, patuloy itong kikilos pahilaga sa mga susunod na araw at ito yung pangunahing dahilan para umiral pa din ang habagat sa bansa dahil sa paghila ng sistemang ito. Kaya't mahalaga ang patuloy na pagmomonitor at pagantabay sa mga susunod na ulat ng panahon dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok. Huwag kalimutang mag-ingat, maghanda at manatiling ligtas ngayong tag-ulan.